we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, inaasahan ng COMELEC Pangasinan na mahihigitan ng 2,156,000 na bilang ng botante noong nakaraang 2023 barangay and sangguniang kabataan elections. Kaugnay ito sa pagpapatuloy ng voter registration para sa 2025 national and local elections sa Pebrero 12 hanggang September 30, 2024. Magpapatupad ng satellite registration ng COMELEC sa mga barangay, mall, paaralan at piling pampublikong lugar. Pinaghahandaan din ng COMELEC ang pagbibigay ng notice sa mga botante na subject for deactivation. Sa Dagupan City COMELEC, nasa 8,500 na botante ang subject for deactivation matapos hindi makaboto sa magkasunod na eleksyon. COMELEC Pangasinan nakatanggap na ng kabuang 99% na pirma para sa People's Initiative kaugnay ng isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. Naritong report. Umabot na sa 99% ang natanggap na pirma ng COMELEC Pangasinan para sa People's Initiative kaugnay sa isinusulong na pag-amyenda sa 1987 Constitution. Isang bayan na lamang daw ang hindi pa nakakapagsumite dahil hindi pa nakakamit ang target na bilang ng pirma. At least 3% ng kabuang bilang ng botante sa kada distrito ng Pangasinan ang target sa signature campaign. Sa ngayon, mananatili lamang sa mga COMELEC office sa bawat bayan at lungsod ang mga dokumento kung saan nakapaloob ang mga pirma. Magsusumite rin ang COMELEC Provincial Office ng confirmation sa Central Office na nakatanggap sila ng kopya ng mga pirma. Ibi-verify lamang daw ng COMELEC ang mga pirma kapag meron ng kautusan ang COMELEC and Bank. Ibabangga lang po namin yan doon sa mga database namin. Dahil nga po meron kaming database ng mga botante wherein kinapture po namin, di po ba, yung biometrics including yung signature. So meron po kaming kopya. Samantala, ayon sa DILG, bawal mangialam ang mga opisyal ng barangay sa pagpapapirma sa People's Initiative. Halimbawa po, ang isang barangay opisyal, siya mismo ang gumababa at nagpapapirma sa mga tao. Siyempre, may violation na ron. Bawal din daw ipagamit ang barangay hall bilang venue sa pagkalap ng pirma. Ayon naman sa DILG Pangasinan, hinihintay pa lang ang official memo na ibababa ng Central Office kaugnay rito. Pero malinaw na bawal ipagamit ang resources o pondo ng barangay para sa PI. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Presyo ng karne ng baka at kalabaw stable kasabay ng nalalapit na selebrasyon ng Pindang Festival sa Mangaldan. Ang detalye ihahatid live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Good morning, Joanne. Good morning, mga kapuso. Kasabay ng selebrasyon o yung nalalapit na selebrasyon ng Pindang Festival dito sa Mangaldan, Pangasinan ay unti-unti na rin tumataas yung demand sa karne ng baka at ng kalabaw sa Mangaldan Public Market. Actually, sa monitoring ng Slaughterhouse Division ay tumaas na ng 10% yung kinakatay na kalabaw at baka araw-araw. Simula pa noong December 2023 ay umaabot na sa mahigit 30 heads ang kinakatay araw-araw sa Slaughterhouse Division. Malaking volume doon sa mga kinakatay ay dinadala dito sa Mangaldan Public Market habang ilan naman ay dinadala naman sa ilan pang pamilihan gaya na lamang sa lungsod ng Dagupan. Sa ngayon ay sa kabila ng mataas na demands ay wala naman daw inaasahang
pagbabago o paggalaw sa presyo ng karne ng kalabaw at ng baka base na rin sa mga negosyante dahil so far ay maayos naman yung available na supply. Sa ngayon, ang presyo sa kada kilo ng baka ay nasa 400 pesos per kilo. Ang kalabaw naman ay nasa 380 pesos per kilogram, habang ang presyo naman sa kada kilo ng karne ng baboy ay nasa 320 pesos. Ayon sa mga negosyante, walang inaasahang problema sa supply ng kalabaw at ng baka dahil karamihan ay nanggagaling pa sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya at maging sa probinsya ng Cagayan. At ngayon nga, Joanne, dahil sa napakalamig ng panahon at mayroon ng mga naire-report at mga naire-record na pagkakasakit ng mga alagang baka at ng kalabaw, at yun ay karaniwan lamang daw, especially kapag ka-December hanggang first quarter ng taon, nagpaalala ang Agriculture Office, ganun din ang Veterinary Office sa mga nag-aalaga ng baka at ng kalabaw na laging i-monitor yung kanilang mga alaga para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Kapag nakita ng hihina ay better na magkonsulta na kaagad nang sa ganon ay maagapan at makaiwas nga sa sakit ang kanilang mga alaga. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. House-to-house validation para sa financial assistance sa mga solar parent sa Calasiao, Pangasinan. Isinasagawa ng MSWD. Sundan sa report. Malawakan ng pag-iikot ng mga kawani ng Municipal Social Welfare and Development Office sa mga barangay para i-monitor ang mga solo parents sa Calasiao, Pangasinan. Isinasagawa ang house-to-house validation para malaman kung kwalipikado pa at may tuturing pang solo parent ang isang miyembro. Yearly ang validation natin to ensure na yung ini-issuehan natin ay talagang solo parent. Mula sa mahigit 400 solo parent noong 2023, umaabot na lang ito ngayon sa mahigit 150. Paliwanag ng MSWD, karamihan sa mga dating solo parent hindi na nag-renew sa MSWD dahil hindi na sila kwalipikado. Lumalabas sa validation ng MSWD na may mga kinakasama ng mga dating solo parent. Titignan natin kung anong nangyari doon sa mga iba na dating solo parent sila. So, pwedeng may mga asawa na, may mga partner na sa buhay, hindi na qualified na as solo parent, or pwedeng wala na silang anak na menor de edad na nasa poder nila. Nakatatanggap ng financial assistance ang mga solo parent mula sa lokal na pamahalaan. 2,000 piso ang natanggap ni Aling Lourdes. Instant blessing ay natanggap niyang ayuda na ibibigay raw niya sa kanyang anak na nag-aaral sa kolehiyo. Hindi, ito ay pangkuan ng kasi pumapasok yung anak ko sa scholar po siya doon sa Bayangbang. Allowance niya. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Pasindabi po mga kapuso, nalunod sa kanal kung saan dumadaloy ang dumi ng baboy ang 3 taong gulang na batang lalaki sa barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte. Base sa investigasyon ng pulisya, iniwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang nakatatandang kapatid habang nagtatrabaho ang mga magulang. Inakala raw na naglalaro lang sa paligid hanggang sa mapansin na nawawala ng bata. Inabot ng 18 oras ang paghahanap sa bata hanggang sa matagpuan sa kanal ng babuyan sa likod ng kanilang bahay. Wala raw takip ang kanal. Paalala ng pulisya sa mga magulang na bantayang maigi ang mga anak. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Midweek na naman, mga kapuso, magiging maayos ang lagay ng panahon sa halos buong Northern at Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, hanging amihan ang nakaapekto habang posible pa rin ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Ngayong umaga, asahan ang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region at Cordillera base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan pagsapit ng hapon maging sa ilang panig ng Ilocos Region at Central Luzon. 6 na bayan sa Pangasinan pinaghahanda na ng NIA sa epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Naritong report.
Pinaghahanda na ng National Irrigation Administration ang 6 na mga bayan sa Pangasinan sa epekto ng El Nino ngayong unang quarter ng 2024. Kabilang dito ang mga bayan ng Santa Barbara, Mangaldan, Malasiki, Rosales, Santo Tomas at Calasiao. Karaniwan daw na sa ganitong panahon hindi na umaabot ang patubig sa karamihan ng mga barangay sa mga nabanggit na bayan. Talagang itong buwan na po talagang nararamdaman na natin yung El Nino. Kasi yung water level natin sa Roque Dam ay mababa na po ang level niya. So talagang mararamdaman na po yan. Nakantabay ang NIA sa mga nabanggit na bayan. Namamahagi ang NIA ng water pump sa mga magsasaka para mapatubigan ang mga sakahan. Sa Calasiao, Pangasinan, isinasara ng mga magsasaka ang irrigation gates para makatipid sa tubig. Binabarahan po talaga, madam. Dahil para hindi mapunta doon sa di lalabas sa ilog. Sa Bintar, Ilocos Norte, sa halip na anihin, pinapakain na lang sa mga alagang hayop ang ilang pananim na palay dahil wala na raw laman ang mga butil. Hindi raw maganda ang pagtubo ng palay dahil sa kakulangan sa supply ng tubig. Bukod dito, pineste rin daw ng rice bag ang mga pananim. Natutuyo na rin ang ilang pananim na gulay tulad ng kamatis, munggo at sili. Nagkabitak-bitak na rin ang mga sakahan. Samantala, naglabas na ang palasyo ng Malacanang ng executive order para sa reactivation ng Task Force El Nino. Layon nitong rebisahin at i-update ang Strategic El Nino National Action Plan na magiging komprehensibong disaster preparedness and rehabilitation plan para sa El Nino. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Upang maibsan ang problema sa paradahan sa Baguio City, pagpapatayo ng parking buildings target na may sa katuparan ng LGU. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga turistang umaakyat sa Baguio City, pangunahing problema sa syudad ang kawalan ng paradahan ng sasakyan. Kaya ang madalas na panawagan ng otoridad sa mga turista, iwan ang mga pribadong sasakyan sa tinutuluyang hotel o transient houses at sumakay na lang sa public transportation para hindi mamroblema sa parking ng sasakyan. At upang maibsan ang problema sa paradahan, target ng LGU na maisakatuparan na ang konstruksyon ng multi-level parking buildings. Minamadali na itong proyektong ito. Sa ngayon, alam naman natin yung itong acute lack of parking spaces talaga isa sa main problems sa city, lalo na at may kinalaman ito sa problema din sa traffic. Meron na natukoy ang LGU na 13 lugar kung saan ipatatayo ang parking buildings. Kakasya raw rito ang 14,000 parking slots. Sa ngayon, nasa 2,700 parking slots lang ang available at nagagamit sa City of Pines. Sa oras na maisakatuparan ng proyekto, makatutulong ito na maibsan ang traffic congestion sa syudad. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. Fans ni Taylor Swift nagsama-sama sa isang Swiftacular event sa San Pablo City, Laguna. Tunghayan sa report. Pambungad pa lang ng mga kanta ng sikat na international singer na si Taylor Swift, sinabayan na ito ng mga Swifties o mga Taylor Swift fan na nagtipon-tipon sa isang Swiftacular event sa isang mall sa San Pablo City, Laguna bilang bahagi ng selebrasyon ng Coco Festival ng lungsod. Mas lalo pang na-excite ang mga fan nang isa-isa nang nag-perform ang mga Taylor Swift impersonators. Since high school, parang she writes song na I can resonate talaga. Basta Taylor, super love kita since elementary days. Pinakainabangan naman ng mga fan ng Philippines top Taylor Swift impersonator na si Taylor Shesh. Super saya, like alam mo yon, lahat ng kanta na pinaperform namin, nag-enjoy yung Swifties talaga. Kung ganun kasi yung purpose namin to celebrate Taylor's music since na walang concert dito si Taylor. Sinabayan naman ng mga Swifties ang performance ng The Clash Season 3 winner, mainstay performer ng All Out Sundays at isa sa mga Queendom diva na si Jessica Villarubin. Nung nalaman ko, I was very excited kasi I'm also a fan of Taylor Swift growing up. Samantala abangan ang Queendom divas na sina Julian San Jose, Jessica Villarubin, Rita Daniela, Thea Astley, Marian Osabel at Hannah Priscilla sa Queendom Live the TV special sa January 26, 9:35 p.m. sa GMA. Hazel Kawaing Alviar para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, magkakasama natin ang officer in charge ng Dagupan City Veterinary Office
upang talakayin ang usapang rabies sa pagbabalik ng Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Isa sa mga nakamamatay na sakit ay ang rabies kapag ito ay dumapo sa isang tao. Wala po kasing bakuna sa sakit na ito na nakukuha sa kalmot o kagat ng hayop gaya ng aso at pusa. At bukod dyan, para sa mga pet lover o pet owner, may iba pa tayong sakit na maaaring makuha mula sa hayop na dapat nating bantayan. Para talakayin yan, mga kapuso, makakasama natin ang officer in charge ng Dagupan City Veterinary Office, si Dr. Daniel Paulo Garcia. Welcome to Mornings with GMA Regional TV, Doc Pau. Yes sir, good morning po at good morning po sa lahat ng viewers po natin. Tama ba yung nickname mo, Doc Pau? Yes sir, Doc Paulo po or Doc Daniel. Kahit ano naman po sir, kung ano mas okay. Alright, para sa kaalaman ng ating mga kapuso na nanonood ngayon, simpleng paliwanag lang, maikling paliwanag lang, ano ang rabies? Bali yung rabies po sir is isang viral na sakit na once na nagpakita na po ng symptoms sa bukod sa mga hayop at sa tao, pag nagpakita na po siya ng symptoms, irreversible na po or meaning hindi na po magagamot. Pero totally mape-prevent po siya or may iwasan through vaccination po. So, ang lagi po naming sinasabi is pabakunahan po natin yung ating mga alagang aso, pusa, para hindi po sila makakuha ng rabies. At yun nga po, pag nakagat tayo or nakalmot tayo ng ating mga alaga, kumonsulta po kaagad sa doktor. Okay, doon sa kalmot at kagat. Di ba dati, pag nakagat, doon tayo magpapabakuna. Yes, sir. Pero ngayon, kahit kalmot lang, kailangan natin magpabakuna ng anti-rabies. Yes, sir. Kasi ang rabies po, natatransmit po yan sa laway po. So, ang tendency po, kung ang isang aso or ang isang pusa may rabies, ang isa sa mga symptoms po kasi ng rabies, although hindi all the time lumalabas, yung naglalaway po, yung medyo marami pong sinisikrit na laway po na tumutulo. So ang tendency po niyan, pag tumutulo po yung laway, pwede na pong mapunta sa mga kuko po nila. Siyempre tuloy-tuloy po yung ano. So pag nakagat po tayo ng aso or pusa na talagang positive po sa rabies, yun po, pwede na pong matransmit. Kasi ang transmission po ng rabies is bukod po sa kagat, basta open wounds po sir. Kunwari may open wound tayo, natalsikan ng laway ng aso na talagang may rabies, pwede na po tayong mahawaan. Okay. Ano ba yung mga misconception tungkol sa rabies, Doc Pau? Ang pinaka-common na misconception po sa atin dito is pag tuta or kuting, mas mataas daw po ang rabies. Yun po, lagi po namin sinasabi sa mga pet owners na hindi po totoo yun. Ang rabies po, viral infection yan na nakukuha po ng isang aso or ng isang pusa through direct contact. Okay. So hindi po pinapanganak ang isang aso or ang isang pusa na may rabies na po. Hindi po siya inborn sa ating mga alaga. Na meron ng rabies? Yes sir, opo. Okay. Kasi yun po akala po nila basta aso or pusa may rabies po agad. Pinanganak, mas mataas daw po yung rabies, habang tumatanda, nababawasan daw. Hindi po. So paano nagkaka-rabies ang isang alagang hayop? Kunwari may naligaw po sa ating lugar na isang asong positive sa rabies. Or yun po yung nakikita natin na wala na po sa sarili, yung nangangagat na po ng kung sino-sino, nagiging wild, yung basta yung sabi nilang dating mabait na aso na naging matapang, usually po kasi ang rabies tinatamaan po yan yung utak. Okay. So parang nag-alter po or naiiba yung behavior ng isang aso at yun nga po, kahit sino na po, kahit owner niya, kakagatin niya. So ang nangyayari po niyan, minsan tumatapang siya sa kapwa niya hayop, kakagatin niya. Yun po, pag nakagat niya ang isang aso or isang pusa na walang bakuna, yun na po, mahahawa na po siya. So ganun po ka-importante yung anti-rabies vaccination sa ating mga pets. Dahil kahit ma-expose po sila sa mga aso or mga pusa na may rabies, kahit makagat po sila, hindi po sila basta-basta tatamaan. At nakukuha rin no sa pagkakalkal ng mga basura? Actually, misconception din po yan. Pero pwede din naman po. Kasi syempre kung wari, isang asong may rabies, nagkalkal din ng basura, nagkalkal din po doon yung healthy na ano. Yun po, pwede na po matransmit. Okay, bukod sa rabies, may sakit din daw na pwede makuha sa dumi ng mga alagang hayop na katulad ng pusa, na normally ay nasa bahay lamang. Yes sir, bali yun nga po, bukod sa rabies, marami pa po tayong ibang pwedeng makuha sa ating mga alaga, lalo na kung hindi po natin sila na maintain or nadadala sa mga vet po natin. Yun nga po, may protozoal infection tulad nga po yung Toxoplasma gondii. Ang effect lang po sa tao niyan is flu-like symptoms. Although pag mahina po yung immune system ng isang taong tinamaan nito,
pwede siyang magkaroon ng encephalitis. Pero ang pinaka-concern natin sa kanya is pag kunwari, na-affect po niya yung isang buntis, doon po nagkakaroon ng problema sa anak niya po. Although, medyo hindi naman siya masyadong kilalang sakit, pero ang lagi nating tinututukan sa pusa ay yung tapeworm naman po. Yun po kasi yung dumi ng pusa, pwedeng may tapeworm, accidentally makapag-ingest tayo, hindi natin masabi, sir. Kasi, di ba, pag mahilig tayo sa pusa, hinahalik-halikan natin. Hindi natin alam yung mga pusa na yun, dinidilaan yung buong katawan nila, pati yung, alam nyo na po. Yung pasintabi po sa ating mga kapuso. Yun po. Tapos pag dumudumi po sila, di ba, yung pos po nila, pinanghuhukay nila, hindi maiwasan. Na hawakan nila. Nadidilaan nila. Tapos didilaan po nila pag naglilinis. Tapos hinahalik-halikan natin. Opo, hinahalik-halikan natin. Doon natin nakukuha. So pwede na po nating makuha. Hindi lang po yung Toxoplasma gondii, pwede din po yung tapeworms, pwede din po yung, yun nga po isa, leptospirosis. Akala po natin, daga lang. Sa daga lang po. Pero syempre, once yung pusa natin, may nilaro na daga, na carrier po ng leptospirosis na sinalikan natin, pwede na din po natin makuha yun, sir. Pero ganun din po sa aso, sir. So paano maiwasan, Doc Pao? Dapat po talaga lagi nating i-maintain na malinis po yung ating mga alaga, sir. Parang sa pusa, hanggat maaari, kung talaga paliguan everyday? Pwede naman, yung sa pusa, sir, hindi naman sila, unless nasanay nyo pong paliguan everyday, pwede naman po. Pero ang inaano lang po natin is talaga i-maintain natin na malinis yung kapalagyanan natin para wala tayong mga daga. Yung mga pusa natin, pabakunahan natin regularly, ipa-deworm natin regularly, at yun nga po, bigyan natin ng mga malilinis na pagkain na tubig para at least hindi na po sila mag-sort sa panguhuli ng mga, yun nga po, iba-iba. Pero sabi ng mga matatanda, pag pinaliguan mo yung pusa, uulan. Ayun nga po. Pero sa init ng panahon ngayon, sir, kung pwedeng paliguan ng paliguan para umulan ng umulan, mas okay, sir. Okay, meron bang mga info drive kampanya ang City Vet para matulungan yung mga alagang hayop natin na makaiwas sa rabies? Yes, sir. Bali, taon-taon naman po yan. Every year po umiikot po tayo sa lahat ng barangays sa Dagupan. Nagpo-provide po tayo ng libreng anti-rabies vaccination sa ating mga alagang aso at pusa. Kung tutusin nga po, hindi lang po kami sa isang area nagbabakuna eh. Kung malaki ang barangay, tulad po dito sa Maluod, lahat po ng sitio sa halos pinupuntahan po natin. Okay. So para ma-provide, para at least wala na pong excuse or wala na pong reason yung mga pet owners na hindi pa bakunahan yung pets nila. Hindi naman tayo nagkukulang sa bakuna? Hindi naman po, sir. Alright. Kaya yun po, pinoprovide po natin yung ng libre. Bukod po doon, nagpo-provide din po tayo ng free consultation. Kung may sakit yung mga alaga nila, binibigay din po natin ng libre yung mga gamot, basta available po sa atin. Nag-i-inject din po tayo ng mga libreng gamot para sa antibiotic, ng libreng gamot sa galis. At yun nga po, para sa kuto, meron po tayo lahat yan sa City Veterinary Office. So, pinoprovide po natin ng libre para mahikayat po yung ating mga pet owners na alagaan pong mabuti yung kanilang mga alaga. Alright. Doc Pao, maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat din po. Thank you po. Mga kapuso, nakasama natin ang Officer in Charge ng Dagupan City Veterinary Office, si Dr. Daniel Paulo Garcia. Samantala, mahigit 100 individual sa Ilocos Sur na bigyan ng libreng serbisyong medikal. May ulat si Ivy Hernando. Halos mapuno ang Vegan Convention Center dahil sa libreng serbisyong medikal na hatid ng Love for All program. Isa sa nabigyan ng pagkakataong masuri ang 75 anyos na si Lola Luz Viminda na sinamahan ng kanyang apo. Nanlabo raw ang paningin matapos matalsikan ng mantika. Ipinasuri rin ang malaking bukol sa leeg. Naparisyakan ti manteka. Naparisyakan ti manteka ti mata. Para makakuha ng gamot para may pa-check up si Lola. Ayon sa Department of Health ng Region 1, nasa 1,500 ang target na mabenepisyohan ng programa. Meron tayong dental services, chest x-ray, laboratory rin, kasama rin po doon, at gamot na rin na good for 3 months. Nauna nang isinagawa ang programa sa Sinait, Santa Cruz at Candon City. Mga residente mula sa malalayong barangay ang prioridad sa programa na sinundo pa raw at dinala sa venue. Meron tayong partner, yung OneTap, telemedicine po ang ginagamit doon. Meaning, kapag malayo yung pasyente, pwede i-konsulta sa pinakamalapit na referral center. Dito sa ating activity ngayon, Salcedo po, ang District Hospital, ang ating pong partner LGU Hospital dito. Nakatakda ring isagawa ang Love for All sa La Union sa February 6. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV.
Nasa 120 na bahay na pinsala dahil sa 7.1 magnitude na lindol sa China. Tunghayan sa Globalita. Niyanig ng 7.1 magnitude na lindol ang Xinjiang border region sa China. Naitala ang epicenter sa bulubunduking bahagi sa northwest China. Agad inihinto ang biyahe ng mga tren dahil sa pagyanig. Aktibo na ngayon ang Emergency Response Service ng China habang inaalam ang pinsala ng lindol. Mga batang tinatamaan ng pneumonia ang laman ngayon ng ospital sa Gaza. Ayon sa health officials, kapos pa rin sa supply ng antibiotics, pain reliever at gamot sa hika. Ito'y sa gitna ng gyera ng Israel at Hamas Group. Pangamba nilang lumala pa ang paglaganap ng sakit gaya ng diarrhea at iba pang infectious diseases lalo't lumalamig ang panahon. Habang sa Croatia, gaano ka-cool ang makasakay sa retro bus na ito? Ang one-of-a-kind ride ay pagmamayari ng isang car enthusiast na imbes na i-display lang, kanya itong ipinamamasada ng libre. Marami na ngayon ang gumagaya sa kanyang trip. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Tunay na koneksyon ni Elias sa lider ng sindikato, mabubunyag sa Black Rider. Tunghayan sa report. Nadiskubre ni Elias ang karakter ni Ruru Madrid na may nakalipas na ugnayan ng kanyang ina na si Alma na ginagampanan ni Rio Locsin sa lider ng sindikato na si Senyor Edgardo na karakter ni Raymond Bagatching. Sa kanilang paghaharap, paano ito maapektuhan ng kanyang plano na pabagsakin ng sindikatong Golden Scorpion? Maapektuhan din ba nito ang kanyang pagkatao at ang lihim bilang si Black Rider? Sundan ang maksyong eksena sa Black Rider gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras. Sinubukang tumakas pero nauwi pa rin sa kamay ng grupong Kalasag si Christy na ginagampanan ni Jasmine Curtis Smith sa Asawa ng Asawa Ko. Naging masalimuot ang buhay ng newlywed na sina Christy at Jordan na karakter ni Raver Cruz matapos silang madamay sa pagkidnap kay Congressman. Maiipit si Christy sa isang enkwentro habang nagising na sa pagkakomatos si Jordan. Ano ang naghihintay sa kanilang kapalaran? Sundan sa Asawa ng Asawa Ko, Lunes hanggang Huwebes, 9:35 PM sa GMA Prime. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningFeels. Sometimes we need to remind ourselves that thankfulness is indeed a virtue. By William Binet, an American politician who served as Secretary of Education. Mga kapuso, Autism Awareness Month. Pag-uusapan natin bukas sa Mornings with GMA Regional TV. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.